forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. Daghang salamat. Maayong gabi kaninyong tanan. Palihog, manlingkod. Mga kaisuunan kong Dabawenyo, ladies and gentlemen, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa Kingdom of Jesus Christ sa inyong paanyaya sa akin na dumalo sa inyong 39th anniversary. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Pangalawang pagpapasalamat ko po ay mula po sa akin personal. Ang pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan ng taong 2022. Ang susunod na pagpasalamat ay mula sa akin pa. Pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo sa aking trabaho noon sa Department of Education at patuloy na suporta ninyo sa aking opisina, ang Office of the Vice President. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Nasabi ko na po, unahin ko po muna ko rin na nasabi ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na sala manggunitanan ni Inday Sara ug nidagan pa siyang presidente dili ta magkalisod-lisod ani atong nasod. In another forum, I will thoroughly explain myself kung bakit ganon ang nangyari at ganon ang desisyon ko. Pero sa ngayon, hinihingi ko lang ang patawad ninyo na nagkamali ako. Nagkamali ako sa paghingi ng tulong at suporta niyo para kay Pangulong Bongbong Marcos. I was on the mistaken belief that we were together on the platform of unity and continuity. Nagkamali ako, kaya hinihingi ko ang patawad ninyo. You know, this has been going on for 9 days, ang assault sa inyong Kingdom Nation.
At I could not come earlier dahil meron ding atake sa opisina ng pangalawang Pangulo. At hindi ko maiwanan ang aking mga kasamahan doon sa Office of the Vice President. But always remember na wala man ako sa mga masasayang araw ninyo, pero nandito ako lagi sa inyong kalungkutan. I will always be with you in your darkness. Bago ako pumunta dito, doon sa Manila, sinabihan ako, huwag kang lumapit sa KOJC dahil talo ka dyan. Kalaban mo administrasyon, kalaban mo dayuhan na superpower. Sabi ko sa taong nagsabi sa akin noon, walang contest. Hindi ako matatalo. Walang kompetisyon. Bakit ako matatalo? They may only be 8 million around the world. Sabihin na natin na 6 million lang doon ang Pilipino, pero Pilipino pa rin sila. Noong ako ay naging Vice President, isa sa lagi na problema natin, hindi lang dito sa Davao City, but sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, ay ang disaster response. So nung ako ay umupo, in-institutionalize namin ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Ang aming paghahanda ay disaster response. Pinaghandaan namin ang baha, pinaghandaan namin ang deluge, namin ang earthquake, lahat ng maisip mo na kalamidad, pinaghandaan namin. Pero, nasabi ko doon sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, we have not prepared for a crisis such as the kingdom of Jesus Christ. So anong sabi ng libro natin dyan sa Disaster Operations Center? Ano ang dapat nating gawin sa krisis at disaster na ito? Lahat sila walang masagot. Kahit ako matagal, ako nag-isip kung ano ba ang response namin. Because this is a crisis. It is a disaster. Ano dapat ang tugon ng Office of the Vice President? At isa lang ang naisip ko. Sabi ko, as Vice President and as a Davaoenyo, I will be there to comfort them. I have a moral obligation to assist them if they feel that they are persecuted. Kahit kukunti lang sila, trabaho ko yan bilang pangalawang Pangulo. Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, doon sa USEC namin, sabi niya, USEC, 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa ating bansa. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Sila ang totoong kawawa at kailangan ng tulong natin.
Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Pero this night is not about me and my problems. Hindi ako kawawa. Mas kawawa ang mga kaibigan natin. Pero this night is not about me and my problem. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naapirmi kaninyo. Noong isang araw, kausap ko yung SMNI President. Sabi ko sa kanya, "Sir, bigyan mo ako ng update sa mga tao." Sabi niya sa akin, 3,000 ka pulis, 4,000 ka pulis, 5,000 ka pulis, ilang gipadala dinhi sa Kingdom Nation. Nalisang na ang mga tao. Nangahadlok na sila. Mali nga malisang. Mali nga mahadlok. Kay bao mo nga no? Gipadalhan mo og 5,000 ka pulis na inyong istoryahon, na inyong ipasabot, na unsa na ang atong nasod, asa na ang rule of law. Gipadala sila dinhi para hadlokon mo. Gipadala mo sa Ginoo para pasabton sila. If they come from us, the Kingdom Nation is the expert on peace. Kay bao mo, anak. Dabaweños are peace-loving Filipinos. And in fact, dili lang Dabaweños, because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila, if they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Because the Kingdom Nation citizens can be found all over the country and around the world. Kung ang gidala ni nila,
If they bring you violence, give them peace. Show them peace. Make them understand that this is not about me and you. This is about the abuse of power and the assault on the freedom of religion. Violence, you have peace. Bullets and tear gas, what do you have? You have the words of the Almighty God. You have the Bible. Padalhan mo nila og bala, tirahon mo og tear gas. Preach to them the words of God. Pangtulo, if they come from the evils of Satan, what do you have? You have the goodness of the Lord. And always remember, kahit saan ka man pumunta, lahat nagsasabi, good triumphs over evil. Ulitin ko ang aking kasiyahan na makasama ko kayo sa inyong 40th anniversary We will not break. Happy 40th anniversary, Kingdom of Jesus Christ. Save the Philippines. Shukran.